Sa puntong ito, makakausap natin si Representative Alfredo Garbin Jr. ng Ako Bicol Party List. Magandang tanghali po sa inyo, Congressman. Gandang tanghali po, Rafi, at sa lahat ng inyong tagapakinig at Opo. Unang-una po, nakikiramay po kami sa pagkakapas lang sa inyong kasamang si Congressman Rodel Batocabe. Ngayon po ba, meron na kayong update tungkol sa investigasyon at kayo po ba nalalaman nyo kung meron talagang direct threat dito sa inyong kasamahan bago nitong insidente? Well, unang-una, we continue to rely on yung trabaho ng ating law enforcement agencies and of course the investigative bodies na pinagsama. At sa ngayon ho ay ang update nila ay meron daw silang hot pursuit operation sa 6 na persons of interest. And doon ho sa threat na inyong katanungan, ang masasabi ko lang ho dyan, yung perceived threat lang kasi for the past 8 years ho na kami nakaupo sa Kongreso, wala naman ho kami na-experience na harassment. Every time we do community service, our pagsulong namin ng aming advocacy and mga programa, kahit sa mga liblib na lugar dito sa Kabikulan. Ngayon lamang po na nangyari ito, aming hong ikinagulat dahil ngayon lang po na kung saan nagdeklarasyon ng mayor, pagtakbo ng mayor sa munisipyo ng Daraga ay yun lang nangyari yun. Ngayon lang po ba tatakbo itong si Congressman Rodel Batocabe bilang alkalde dyan po sa Daraga at meron ho bang history ng violence sa local politics dyan po sa Daraga? As far as we are concerned, this is the first time na kung saan ang isang incumbent member of the House of Representatives and running for mayoralty position sa Daraga ay pinatay po. So kaya nga ho, hindi na namin maiwasan na magsuspetsa na ito'y konektado sa politika. But we leave the investigation to our law enforcement authorities, to the investigative bodies. Alam ko po na nag-create na po ang ating gobyerno ng task force and ang aming pong panawagan ay ma-resolve ba to sa lalong madaling panahon. Alam niyo po, Rafi, Albay and the municipality of Daraga is a relatively peaceful place and its peoples are peaceful, loving people. Yun nga ho ang aming kinagugulat at ang aming pong panawagan at pati na rin ho yung pamilya na mabigyan ho ng hustisya ang ating kasamahan na si Kong Rodel Batocabe. Sa lalong madaling panahon, sana ho wag na ho natin paabutin ng bagong taon. And sana ho hindi ito mabilang sa mga unresolved crime, maging statistics lamang ho, and this will put an end to culture of impunity, the culture of killing and culture of violence. Sana ho huli na po ito. Kayo po ba nangangamba sa inyong seguridad? Dahil I understand, kayo rin po ninakawan sa inyong bahay. Before po ba nitong insidente kay Congressman Batocabe? Nung tayo'y busy sa pag-attend sa funeral parlor, pag-asikaso kay Kong Rodel Batocabe habang sa ino-autopsy, yun po nangyari yung aking pagluloob sa aking bahay. Dumaan po sa isang maliit na bintana that leads to the shower room and to the walk-in closet. Buti na lamang po at hindi nakapasok sa master's bedroom, nandun po yung aking pamilya. And ako na rin ho'y pasalamat dahil wala hong nasaktan sa aking pamilya, lalong-lalo na po sa aking mga anak at sa aking asawa. So, But you know, go ahead po. Those are just material things. Ang inaano po natin dito yung kawalan ng buhay ng ating kasamahan si Kong Rodel Batocabe. You know, there's no substitute for life. And we earnestly seek the help of all the law enforcement agencies po. Maging ang ating presidente ho, nananawagan ho kami, isa hong membro ng House of Representatives, kailangan po marisolba ang kaso. Because if this will not be resolved, ano ho yung kahihinat na ng politika dito sa ating bansa at lalong-lalo na ho dito sa probinsya ng Albay. We want this to be resolved. Opo, yung pagpasok po nyo sa inyong bahay nung magnanakaw, talagang yun lang po nakikita niyo motibo pag nanakaw lamang at wala namang intention to harm you
or your family sa inyo pong palagay? At walang kaugnayan ito sa pagkamatay ng inyong Well, kasamahan. as much as possible, ayaw kong sabihin na konektado to sa pagpatay kang Kong Rodel Bato Cabe. Pero base sa initial investigasyon ng kapulisan ay ito ay pinagplano at I think they took advantage of my absence sa aking bahay dahil busy nga tayo sa pag-asistensya sa pamilya ng Bato Cabe. That happened at 12:30 a.m. in the morning, madaling araw po. Nakakabahala ho ba itong insidente ito? Dahil sabi nyo nga, first time na mangyari ito sa Daraga, yung Ako Bicol Party List, wala namang natatanggap na threat at wala namang kayong kalaban sa politika. So ito ba'y nakakabahalang pangyayari? Now we take the necessary precaution. Dati ho wala kaming mga security details, mga security or police. Ngayon po, base sa advice ng ating kapulisan at sa panawagan na rin po ng aming pamilya, kailangan na po namin mag-security. And ako nga po, bilang isa sa nananawagan na yung may kinalaman, yung the least guilty come out of the open. We put up a bounty, a sizable amount of 30 million pesos. Pinagtulong-tulungan ng Ako Bicol Party List, ng province of Albay, and the more than 150 members of the House of Representatives. This will be mapapapunta ito sa iyo if you can point to us, the mastermind and the perpetrators. And we can even recommend you doon na masakop ng Witness Protection Program para you can freely identify the mastermind, including the killers. Nabanggit niyo po yung bounty na 30 million pesos. Una, madadagdagan pa ho ba ito? Dahil alam ko yung mga kasamaan po niyo sa Kongreso ay nagbibigay pa ng tulong pinansyal sa inyong grupo. At paano ba yung mechanics nito? Yung mga involved at yung mga nakakaalam, paano sila po pwedeng kumontak siguro or makibahagi dito sa investigasyon at para malaman kung sino yung nasa likod sa pagpatay sa inyong kasamahan? Well, nandyan po yung kapulisan, nandyan po yung Department of Justice, kasama yung NBI. Pwede ho dumulog sila sa tanggapan nila. Of course, i-verify din ho yung kanila mga testimony. And from then on, siguro we can proceed kung talagang legitimate ang kanilang mga testimony. Nabanggit niyo po kanina, posibleng politika yung dahilan sa pagpatay sa inyong kasamahan, pero sinasabi rin ng PNP na posibleng may kinalaman ng New People's Army sa insidenteng ito. Ano pong reaction niyo rito? I don't want to issue a categorical statement. Ang aking laman ay, sabi ko, makusog lang, malakas lang ang aking kutob na ito ay politika. But we are not zeroing in on politics. We consider all angles po. And we leave it that to the investigating authorities and to the investigative bodies. Ano pong susunod na action ngayon ng inyong grupo at ano panawagan pa ninyo sa mga nakasaksi siguro dito sa pangyayari? I understand, medyo liblib na lugar ito at hindi ganong, walang CCTV na binabanggit ng PNP pero marami ang naroon at posibleng marami nakakita doon sa mga suspect. Ano pong inyong panawagan? Ang amin po dyan ay huwag po kayo matakot. Nandyan po yung lahat, yung buong puwersa ng ating gobyerno. Magtulungan po tayo lahat. All the necessary securities for those who want to come out as witnesses po. Huwag po kayong matakot. Takampi po natin ang buong sambayan ng Pilipino at ang ating law enforcement agency. Nagpahayag na po ba ng tulong ang Palasyo ng Malacanang sa gagawing investigasyon at assurance na ito'y lahat ng puwersa ng pamahalaan ay gagamitin para ma-resolve ang kasong ito? Meron na ho, may advice na ho, may directives na ho kay General Albayalde at Department of Justice through Secretary Ibarra at magtutulungan na po sila sa itong investigasyon na ito. Okay, sige po. Maraming salamat po sa inyong oras na ibinahagi po sa amin at muli po ang pakikiramay namin sa inyo. Salamat, Rafi. Salamat. Salamat po si Representative Alfredo Garbin Jr. ng Ako Bicol Party List.